Good evening and welcome again to another series of The Spooky Diaries. Ngayon, ipag-uusapan natin ang dalawang entry ng ating spooky viewers. Una, the entry is about the San Juanico Bridge that connects Samar and Leyte. It's about the mysteries of the construction of the said bridge. Sinabi dito na may spooky story sa paggawa nitong isa sa pinakamahabang tulay sa kasaysayan ng Pilipinas. Hoy! Di ba nakikinig ka ng Spooky Diaries? Yeah. Napakinggan mo na yung current episode nila? Oo naman. About saan? About sa San Juanico Bridge. Di ba taga Leyte ka? Oo. Kinuwento na sa akin dati ng mom ko yun. Oh? Oo. Nung bata daw kasi siya, ginagawa pa lang daw yung San Juanico Bridge. And may horror story daw yun. Tapos yung horror story na yun, ayun yung Ginagawang panakot na sa amin yun. Nung mga magulang namin na huwag kayong lalabas kasi may nangunguha ng bata, nilalagay sa sako, tapos pinupugutan ng ulo. Para daw tumibay, maraming dugo, mas matibay daw yung tulay. Yun yung kasabihan kasi nila doon. Marami noon balita na maraming nawawalang bata, sa mandang Tacloban yun eh. Sa mga ibang karating bayan pa. Matagal din natakot yung mga bata. Halimbawa, papasok kami, pagdating namin, dito na sa bahay, natakot talaga. Lalo na pag may nakitang ibang tao na, siyempre bago sa paningin mo, takot ka na talaga, uwi ka na, takbuhan na kami noon. Kasi, lalo na pag may sasakyan na darating, baka mamaya, kasi yun sabi, ilalagay ka sa sako, tapos iuhulog kayo sa tulay. Matagal yun na ginawa yung San Juanico Bridge na yan. So, yun nga, balita, sobrang dami bata doon na namatay. Kahit minsan nga daw, sabi nga, pati matanda kung sino yung makuha nila, dudugo. Yun ang sabi. Para lang tumibay. Yun ang, kasi takot na kami nun. Bilang bata, maniniwala ka sa magulang mo eh. Siyempre, bata ka eh. Ayaw mo naman mapupugutan ng ulo. Siyempre, sunod ka sa magulang mo. Yun lang naman yun eh. Kasi, hindi naman sasabihin ng magulang mo, yung hindi ka sasama mo. Kaya yung sinasabi, siguro, may instant na nakita siguro nila or na-prove nila na may ganun. Kaya hindi naman siguro mababalitain kung wala talagang nangyari. O huwag kayong lalo na pag takip silim na, ay kailangan alas 6 nasa bahay na kayo. Delikado yung panahon. Nasa kami, Batyo kami. Kasi may marami na nabalita talaga na maraming batang nawalan, naghahanap sila ng bata, ay maraming magulang na nawalan ng anak. Hinahanap nila, hindi na nila makita. Saan pa nila hanapin? Yung parang nabalita rin yan noon na yung kinukuha na ng mga bata na kinukuha. Dito na sa Manila yata yun noon, kailan lang yun, kinukuha yung mga laman loob. Parang ganyan, naging issue yan noon. Parang ganyan din. Parang ganun din. Ilang lang, napaningin, takot na yung magulang mo. Baka mamaya, nadala na, nailagay na sa sako, pahabol mo, wala na. And that's the end of our first spooky entry about the San Juanico Bridge. Moving on for our second spooky entry. It says here, quote, May kukwento ako. Mahilig kasi ako sa horror stories at itong ikukwento ko ay kinuwento lang din sa akin ng kaibigan ko. Pumunta raw sila noon sa Indang, naghahanap ang pamangkin ng partner niya ng dormitoryo for rent para malapit lang sa school niya, which is the CVSU or Cavite State University. ang sabi ng kaibigan ko, first time niya raw makapunta sa parte ng Cavite na yon. Kung kaya, di niya alam ang pasikot-sikot ng daan. Dahil dito, Wala raw siyang ideya noon kung saan sila dadaan hanggang sa nagsuggest ang partner niya na mag-shortcut at dumaan na lang sa tulay. Noong una, kalmado pa siya. Kasi akala niya, isa lang itong ordinaryong tulay.
Nabanggit na ng partner niya na isa ito sa mga haunted na lugar. Dahil ito raw ay pinagtatambakan ng mga bangkay noong Spanish times. Especially noong World War II and so on. Many extraordinary myths and stories are passed down to us by our elders. Some might be about a certain phenomena, a certain creature, or a certain structure. Madalas, these spooky stories ay nanggaling from the wars that the Philippines have experienced in the annals of its history. It can be because of the countless deaths that have transpired during those dark times. On the other hand, meron ding mga spooky stories that spread because of significant events, such as the construction of giant structures and the unexplainable events na nangyari hindi lang sa isang tao. And although there are many variations of these myths, all of them are telling us one thing, and that is to not do something that would disturb the spirits of those that have passed. And that's the end of our Spooky Diaries episode tonight. Nilaman natin ang myth sa San Juanico Bridge, pati na rin ang myth sa tulay ng Lulungisan. Naway lagi nating tatandaan na ang mga kwento na ito ay hindi tiyak na katotohanan. Pero makakakuha pa rin tayo ng kaalaman sa mga myth na ito. Sa mga susunod muling episodes, paalam spooky viewers.